Delayed ang incentive. Pa-OT ng pa-OT pero sa tax lang naman napupunta. Tapos, pabago-bago ang schedule. Minsan, mapapatanong ka na lang talaga. Normal pa ba sa call center to? Siyempre, pag-usapan natin yan. Throw your hands up if you with it. Drop it. Kung matagal ka na sa industriya, malamang naranasan mo na lahat ng yan. At kahit nakaka-frustrate, importante pa ring maintindihan natin kung bakit nangyayari ang mga bagay na yan at kung ano ang dapat nating gawin bilang empleyado at syempre bilang isang leader. Unahin na nating pag-usapan ang delayed na incentive. Sa totoo lang, wala namang gustong ma-delay ang incentive. Marami lang talagang prosesong dinadaanan yung incentive na yan. Kadalasan, dumadaan muna yan sa validation ng metrics. Minsan, may required quality audits, attendance check, at kung ano-ano pang prerequisites like for example, approval ng finance, paminsan, need rin ng approval ng client. Tapos, syempre, kailangan rin isabay yan sa payroll cycle kung ang incentive is paid through payroll. Minsan, may mga discrepancies din na kailangan i-review para masiguro natin na tama at sakto ang payout. Nakakainis? Siyempre, di ba? Pero mas nakakainis kung mali ang payout na matatanggap mo. Pangalawa, yung OT at mataas na tax. Ang totoo, hindi naman kontrolado ng kumpanya ang tax kasi gobyerno yan. Pero hindi naman nawawala ang pera mo eh. Kapag mataas ang tax deduction dahil sa OT, usually na-adjust rin naman yan pagdating ng annual tax computation. Pero sa totoo lang, yung gobyerno talaga natin, grabe mag-tax. Kaya dapat yung mga binoboto natin, isipin nating mabuti mga paps. Pero ito, ang tanong na mas mahalaga sulit ba ang bawat overtime mo? Kung lagi kang pagod at naapektuhan na ang katawan mo at ang kalusugan mo, baka kailangan mo ng mas maging strategic sa pagtanggap ng extra hours. Pangatlo, lagi na lang queuing. Well, naniniwala ako na hindi naman gusto ng kumpanya na pahirapan tayo. Madalas, yung queuing, resulta yan ng kulang na tao kung hindi yan volume spike. Mataas ba ang absenteeism? Madami bang nag-attreat? Mataas ba ang AHT? O baka naman hindi ka sumusunod sa scheduled breaks mo? Or worst, baka naman nagbababad ka sa outbound. Yung mga factors na yon, yun ang direktang nakakaapekto sa ability ng isang center to take in calls. So kung messed up ang AHT, again, maraming attrition, maraming absent, asahan mo talagang queuing yan. Hindi pa natin sinasama dyan yung spike sa volume kasi pwedeng may outage o kaya may bagong process update o kaya may binago sila sa tools na ginagamit nyo or ginagamit ng customer. Isa pang pwedeng makapekto dyan is yung seasonality ng business. Pero dapat napoproject ng WFM yan. Sa customer service or technical support, sa totoo lang, hindi natin 100% kontrolado kung kailan dadagsa ang calls. Pero syempre may mga metrics tayong kayang kontrolin. So we focus on the things that we can control. Yung service level, medyo tricky yan. And usually, kaya nagpapabago-bago ang schedule mo kasi si WFM ina-adjust yung staffing niya based on the volume. Sa industriya natin, ang scheduling ay naka-based sa demand ng customers. Pero sa totoo lang, kahit normal ito sa negosyo ng industriya natin, hindi ibig sabihin na hindi naapektuhan ang katawan at kalusugan ng mga empleyadong nagtatrabaho sa industriya nga natin. So ano bang pwede natin gawin or paano ba natin to i-manage bilang isang empleyado? Una, syempre, protektahan mo ang body clock mo. Maski pabago-bago ang shift mo, subukan mo magkaroon ng consistent sleeping routine bago ka pumasok. Siyempre, iwasan mo munang mag-shot kung alam mong may pasok ka kinabukasan. Iwasan mo ring mag-binge watch, mga paps.
Kasi alam naman nating hindi totoo yung last episode na to, promise. Pangalawa, planuhin mo ang finances mo na para kang walang OT o incentive. Gawing bonus ang incentive, hindi part ng regular budget. Pangatlo, matutong magpahinga, syempre. Hindi kasi medalya ang pagiging pagod. Ang pinaka-importante mong asset sa trabaho ay ang sarili mong katawan. At pang-apat, syempre, magsalita ka kung may concern. Pero tandaan mo gumamit tayo ng tamang channels. Team meetings, surveys, o kaya one-on-one coaching. Minsan kasi, aminin man natin o hindi, may mga panahon na hindi alam ng management ang totoong nararamdaman ng tao. Ngayon, kung leader ka naman, ano bang pwede mong gawin? Una, maging transparent. Kung delayed ang incentive, ipaliwanag natin sa tao kung bakit at magbigay tayo ng malinaw na timeline. Pangalawa, bantayan ng overtime. Hindi sapat na nakikita lang na natatapos ang trabaho. Kailangan mo ring tingnan kung pagod na ba ang team mo. Pangatlo, gawing predictable hanggat maaari ang schedules. Kahit hindi maiiwasan ng changes, ang maagang komunikasyon ay malaking tulong. At ang pang-apat, wag lang tingnan ang metrics. Tingnan mo rin ang moral, energy, at kalagayan ng tao mo. Mag-FGD ka, boss. Sa dulo, tandaan natin ang call center ay usually tumatakbo ng 24/7. May mga bagay talaga na hindi natin kontrolado. Pero marami ring bagay na pwede natin i-improve. Dahil ang totoong sukatan ng isang magandang kumpanya ay hindi lang gaano kaganda ang performance sa metrics, kundi kung papaano nito inaalagaan ang mga tao na bumubuo ng performance na yon. At higit sa lahat, kung talagang sa pakiramdam mo hindi natugma ang sitwasyon sa mga pinapahalagahan mo at naapektuhan na ang iyong kalusugan at personal na buhay, maaaring panahon na para i-update ang iyong resume at maghanap ng organisasyon na mas nakaayon sa iyong values at long-term goals. Kapag dumating ang panahon na kailangan mo nang umalis, gawin mo itong professional. Magbigay ng tamang resignation notice at tapusin ang iyong mga responsibilidad ng maayos. Tandaan mo to, never ever burn bridges. Maliit lang ang industriya ng BPO. Pwedeng yung supervisor mo, yung manager mo, or yung ka-teammate mo ngayon, makatrabaho mo rin in the future. Tandaan mo, yung reputasyon mo, dala-dala mo yan kahit saan ka magpunta. Dahil sa industriya natin, hindi lang performance ang natatandaan ng mga tao, kundi pati ang paraan ng iyong pag-alis at kung papaano mo pinahalagahan ang mga relasyong nabuo mo sa trabaho. Yun lang, ikaw, may pinaglalaban ka ba? Share mo sa comments and pa-subscribe na rin. Thank you for watching. Till the next Budol. Peace!